Good evening, brothers and sisters. Una sa lahat ay pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sa buhay na ibinigay niya sa atin. Ang title sa ating Bible study ngayon, mabasa ito sa Matthew chapter 5 verse 17. Sabi rito, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them." So, dito tayo kumuha ng ating pamagat. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Mga kapatid, pinag-aralan natin ito dahil may nabasa akong at comments na sinasabi nila na ang Sabbath or Saturday Sabbath ay false doctrine. So, yun mga kapatid, ang sinabi nila at sabi pa nila na ang commandments ang kautusan ay sinira na o pinawalang bisa na ng Diyos. So kaya, mga kapatid, mabasa natin ito, kaya binasa natin ito at ginawang pamagat para malaman nila na opposite yung kanilang sinasabi na pinawalang bisa na o sinira na ang kautusan ng Diyos. Dahil sa Matthew chapter 5 verse 17, sabi niya rito, hindi ako pumunta rito kundi para buwagin, kundi upang ganapin ang kautusan. So mga kapatid, yun ay maliwanag na sinasabi sa Biblia. Hindi ito interpretation, ito ay nakasulat na sinabi ng Panginoon na siya mismo nagsabi na I do not come to abolish the law or the prophets. So yun mga kapatid ang sinabi at katotohanan na maliwanag sa Biblia. At sinabi pa rito sa Deuteronomy chapter 4 verse 6. Sabi rito mga kapatid, basahin natin. You shall not add to the word. Huwag nating dagdagan ang mga salita. Sabi sa Biblia, that I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God, that I command you. Anong sabi dito sa Biblia, mga brother and sister? Do not add or take from it. Huwag nating dagdagan o bawasan ang mga salita, sabi sa Biblia, na aking inuutos sa inyo, sabi ng Panginoon, upang ingatan niyo ang mga utos ng Panginoong Diyos na ibinigay sa atin, mga kapatid. Iyon ang sabi ng Biblia. Ulitin natin, ang sabi ni sa Biblia, mga brother and sister, huwag natin dagdagan o bawasan ang mga salita na iniutos ko sa inyo. So, ang nangyari mga kapatid, kung sabihin natin na pinawalang bisa ang kautusan o sinirang kautusan at ang Sabat ay isang false doctrine, ang nangyari mga kapatid ay binawasan natin ang mga salita na inutos ng Panginoon. Bakit? Sabi kayo sa Biblia mga kapatid, na huwag natin dagdagan o bawasan ang mga salita na aking inutos. At sinabi sa Mateo 5:17, yung pamagat natin, I do not think that I have come to abolish the law or the prophets. So yun ay maliwanag kapatid na opposite sa kanilang mga paniniwala o pangaral na sinabi nila na yung Sabat ay false doctrine. Yun mga kapatid ang sinabi na katotohanan sa Biblia. May nabasa pa ako mga kapatid na sinabi nila na yung mga Sabat ay para lang sa mga Hudiyo. Wala tayong, hindi para sa atin yan. Mga brothers and sisters, nakalimutan nila na si Kristo ay isang Hudiyo. Ano sabi nito sa Sabi ni Apostol Pablo sa chapter 11, sa Romans chapter 11 verse 25. Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 11 verse 25. Tungkol ito sa mga hintil, mga kapatid, na sinabi niya, sabi rito, lest you be wise in your own sight, I do not want you to be unaware of this mystery, brothers. A partial hardening has come upon Israel until the fulfillment of the Gentiles has come in. So, mga kapatid, ang sinabi sa Biblia, hindi ko ibig na hindi nyo malaman ang isang mahiwaga. Sabi sa Biblia. Mystery, sabi sa Biblia. Na yung mayroong part ng Israel magkaroon ng katigasan, ano ibig sabihin nun? Na yung mga
may mga Hudiyo, mga kapatid, na hindi maniwala kay Kristo. Yun ang sinasabi sa Biblia. Ang ibig sabihin ng partial hardening has come upon Israel. Mayroong isang bahagi na hindi maniniwala sa Ginoong Hesus, yung mga Hudiyo, hanggang ngayon. Kaya, ang sabi sa Biblia, hanggang sa kapunuan ng mga hintil ay papasok. So, doon tayo sa kanila papasok. Yun ang ibig sabihin na ang mga kautusan, ang mga paniniwala nila, ang mga pamamaraan nila tungkol sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, yun ay dapat natin gayahin. So, ang ibig sabihin yun na kailangan sumama tayo o umanib sa mga Hudiyo sa kanilang panampalataya, sa kanilang paniniwala, sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, sabi sa Biblia, until the fullness of the Gentile has come in. Yun ang ibig sabihin na ang mga hintil ay dapat pumasok din sa kanila, sumama sa kanila. Kaya, sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 19, na ang mga hintil, mga kapatid, sabi sa Biblia, sabi rito sa chapter 2 verse 19, so then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. So yung mga Gentiles, mga kapatid, na umanib o sumama sa mga Hudiyo sa kanilang paglilingkod sa Diyos, sumunod sa kanilang pamaraan sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi sa Biblia, you are no longer strangers or aliens, sabi sa Biblia, but fellow citizens of the saints. So tayo, mga kapatid, ay hindi na mga taga-ibang lupa o manglalakbay. Yun ang sabi sa Biblia. Kung tayo ay umanib sa kanila, mga ano na tayo, sabi sa Biblia, kundi mga kababayan na kasama ng mga banal sa sambahayan ng Diyos. Yun, mga kapatid, ang katotohanan na sinabi sa Biblia. Kung tayo ay sumama, umanib, sumunod sa paglilingkod sa Diyos na ginawa ng mga Hudiyo. Ginawa ng mga Hudiyo. Yun ang maliwanag na sinasabi sa Biblia. Ulitin natin, kung ang mga hintil ay sumama sa kanila sa paglilingkod sa Diyos, sabi sa Biblia, you are no longer, or we are no longer strangers or foreigners. But, sabi sa Biblia, fellow citizens of the saints. So yun ang katotohanan, mga kapatid. Hanggang dito na tayo. Sana may naibigay ko sa iyong kaunting kalaman. Ulitin natin. Ang sinasabi sa Biblia nga, I do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Hindi siya pumunta rito para buwagin ang kautusan, kundi upang ganapin ang kautusan. Yun ang sinasabi sa Biblia. Thank you for listening. Shabbat Shalom to all brothers and sisters. Amen.